Naimba Garabii Cordillera. Ito ang programa kung saan pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa kabataan. Makaharing araw, Cordillera, ako si John Paul Almonte Moyano. Siak ni Clint Isbantutanes, daytoy dadadat para sinan inuan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. At talaga namang masaya ang pag-uusapan natin ngayon dahil makakasama natin ang Youth Mobile Force Baguio Benguet Chapter President na si Neonic Kindipan. Hello sir, kumusta po kayo? Ayan, magandang araw din at gabi sa inyong lahat. Sa atin, kay Kuya Clint at saka kay John Paul. Ayan, maraming salamat sa pag-invite. Ayan, sana mag-enjoy tayo dito sa usapan na to. Yes naman, super mag-enjoy talaga tayo. Pero wag yung kuya, lakas makatandi. Okay, pero Clint na lang, para naman para magkaka-age lang naman tayo, di ba? Parang lugi po ako dun. Ay, lugi ka ba? Ayan, so bago ang lahat, kumustahin naman natin si Neonic. Kumusta ka naman? Kumusta ang buhay-buhay bilang isang miyembro ng YMF? So far naman, unang-una sa lahat, yan, struggle sa bagong pasok, kaya bagong pasok uli. Ayan. Kaya lalo na ngayon, umuulan na naman, may bagyo na naman. Ayan. Pero ngayon, masayang-masaya kasi unang-una na bigyan tayo ng chance na ma-invite dito sa programa na to. At the same time, ayan, full supported yung mga kasama natin. Oo nga eh. Diba, ang dami nga nilang sumama. Ang daming live viewers tayo ngayon. Oo nga eh. And it's really fun, kasi it only shows na itong ating mga kapulisan, RMFB ay very supportive sa ating mga kabataan. Sa atin, So sa mga hindi pa nakakaalam sa Youth Mobile Force, baka pwedeng introduce mo naman kung ano ba tong organization na ito? Ayan. So, umpisa sa lahat, ang Youth Mobile Force ay binuo to ng dalawa nating butihing pinakamamahal nating kuya, sabihin na nating nanay din. Ayan. At kasama na rin mga departamento ng RMFB. Ayan. Binuo ito upang ang kabataan ay malihis sa kung ano man yung ginagawa ng mga makakabilang grupo. Ayan. Malihis tayo kung saan maiwasan silang gumawa ng masama at tumawak ng mga masasamang gamit. Ayan, katulad ng barel, ganyan, para makipaglaban or Ginawa din itong Youth Mobile Force na to upang ang kabataan na mahubok at mapalakas pang ideya sa kung anong nangyayari sa realidad. At the same time, sa sarili natin. Ayan. Ang bawat isa sa amin, natututunan namin kung paano ang lumayo sa usaping mental health, ganyan. Unang-una sa lahat, ito yung tinuturuan tayo kung paano makipag-communicate sa ibang tao. Tinuturuan tayo kung paano gumawa ng action bilang isang mamamayang Pilipino. Ayan. At tinutulungan din tayo para sa ating kinabukasan. Ayan. Ayan, sir, ngayon na napakilala nyo na po kung ano nga ba ang YMFB. Ngayon naman po, as president po ng organization na po ito, ano po yung hugot nyo po why join the organization, sir? Ayan. Unang-una sa lahat, bakit nga ba ako nagko-continue ng service dito kahit walang bayad? Ayan. Yes. Talaga naman, sir. Yes naman. Ang sabi nga nila, tinatawag nating youth service to. Ayan. Kasi hindi na rin tayo pabata, hindi na rin tayo nandun na tayo sa age na magiging young adult na tayo, ganyan. Bakit nga ba natin kinukontinue at bakit tayo masaya dito sa ginagawa natin? Unang-una sa lahat, yung makita mo yung kabataan, yung mga tinuruan mo, yung mga kasama mo na nandun sila sa path na tama. Ganyan. Yes, sir. At the same time, dito tayo na parang unang natuto. Kasi kaya hindi ko rin na madalas sinasabi din sa kasama namin na bakit mas pinipili mo to kaysa sa mag social media ka na lang, mag Facebook ka na lang, sa kwarto ka na lang, ganyan. Kasi dito ko na unang-una nakita yung parang family. Hindi man to kadugo, pero ito yung part na kahit hindi mo pala kakilala, hindi mo pala kaano-ano kadugo, andyan sila. Makita naman natin, di ba? Andyan sila para gumabay. Unang-una sa lahat, gumabay. At the same time, maging kuya at ate natin. Ayan. Kaya doon ko po na tutunan na maging sociable, ganyan.
Yes naman. Nakita naman natin parang active ng ating guest ngayon. So, ni Unique, paano mo nalaman itong YMF? Paano ka nag-join dito? Baka pwedeng ikwento mo naman sa ating mga viewers. Ayan. So, okay lang ba? Ikwento ko yung Farmless Sure, go. We have the rest of time, sir. Okay naman, i-chika mo yan, friend. Ayan. Una-una sa lahat, sabi ko nga, nung bata ako is 2014. Ayan. Doon ako nag-start 2014, more on computer lang ako noon. Laki ako sa computer shop, ganyan. Gabi na ako umuwi. At the same time, meron yung parang part na napanood ko sa social media. Sa Facebook pa lang yun. Tsaka, may pinupugutang ulo, ganyan. So, parang sa akin, triggered na parang trauma. Trauma yun. So, parang, ang isip ko sa mga naka-black, hindi naman sa pero Wait lang po, change outfit Dapat mag-change outfit tayo. Palit tayo ng may pink. Ayan yung naging isip ko, parang lahat ng naka-black, kahit naka-bonnet or something may black. Traumatic ako doon sa part na yun na parang masamang tao to, ganyan. Hindi naman po kami. Hindi naman yun. Ganun yung style niya. Tapos, one time, parang, yung tatay ko kasi nun, pero medyo may problema sa bahay, ganyan. Gusto ko lumabas, outside. So, wala akong pera, may piso ako. Piso lang ang pera ko nun. That day, isang pamasahe pa, 6.75, ayan. Sabi ko, paano ako makakalabas, makapunta ng town? Sabi ko, may bike naman. Then, pumunta ako ng town, gamit yung bike. May nakita ako sa isang simbahan na parang, bakit itong mga naka-sutana? Hindi ko pa alam yung word na sutana nun. Parang dress na long, na puti, ganyan. Anong ginagawa ng mga to? Ba't ganyan? Then, meron yung isang babae nang encourage na, kuya, meron kaming orientation dito. Baka gusto mo sumali. The same time, yung babae na yun kasi parang schoolmate ko siya sa school ko dati. Ayan. Sige, go ako. Tapos, dun ako parang namulat na, may mga gantong bata, daming bata. Ganun. And nahatak ako sa pagkain. Ayan. Hindi naman halata. Iba talaga ang hatak ko sa pagkain. Ano bang pagkain yan? Nahatak ako kasi first time may nanlilibre. Ganyan. Doon ako first time na-encounter na may nanlilibre. Ganyan. The same time, doon ako parang hindi pala lahat ng tao masama. Ganun. Tapos doon, hanggang 2015, 2016, 2017, diretso na yon na nag-serve ako sa church. Tapos sabi ko parang, ano na naman to, may usapin na naman ng rally, may usapin na naman ng, grupo-grupo. Doon ko na-encounter itong mga gangsters, fraternities, ganyan, tapos mga nagra-rally. Trinay kong mag-reach out sa outside. So, pumasok ako sa SK. Ayan. Pero hindi ako nag-SK. Naging youth volunteer ako sa SK. Okay. Ayan. 2019, nag-pandemic, ganyan. Syempre, sobrang boring natin. Kailangan natin parang mag-move out din. Simula nung medyo gumaan-gaan na, doon ako full join din sa SK. The same time, doon ako natuto na, ganito naman ang gawain ng government. Ganito naman gawain ng simbahan, gawain ng government. Ngayon, habang nag-encounter kami ng mga activities na yan, one time may nag-invite sa akin na Youth Leadership Summit. Ayan, so, Youth Leadership Summit under the Army. Ayan. Doon na-introduce sa akin ang Youth for Peace. Tapos yun, doon kami parang ni Lola, in-encourage na ganito ang nangyayari talaga sa bansa. Kasi sa amin noon, wala kami pakialam sa national. Local lang talaga ang alam namin na pinapakilaman namin. Ngayon, na-introduce kami sa Mountain Province, Ifugao, ayan, Kalinga, hanggang sa nag-join na kami sa mga activities ng ganyan, activity ng ganito. And then, doon na rin ako na-enlighten na mayroon palang YORP, yung Youth Organization Registration Program, and sa NYC. Ayan. Doon ko nakilala sila Ma'am Sheradan. And the same time, dito na-build up namin yung si Youth for Peace sa Baguio. At the same time, habang nag-encounter ako doon, meron namang kasi sabi ko, ba't army lang? Sorry. Ayan, ang akala ko, parang ba't asa lang sa army, sa PNP naman. Sakto naman, nung ka-churchmate ko, si Kuya DC, nag-encourage siya na mag-join daw ako sa isang orientation. So, pumunta kami sa Camp Dangwa, and then, doon na ako na-introduce na,
may Youth Mobile Force. Though, naririnig ko na siya sa mga other organization na may gantong organization under the PNP. In partnership with PNP. Ayan. And then yun, ang nangyari, sa una, nakakayaan, pero nung, di ba, madalas na magkakaroon. Oh, pag first. Patingin nga po ka. Ganun lang. Ganun lang ba? Ganun lang. Then, doon na ka na, parang may nakita akong kasama ko na, okay, medyo kapala natin mukha natin unti, ganyan. Kamusta ka, ganyan. And then nangyari, kinausap ko yan yung kasama namin na bata ngayon. Sabi ko, ano ba ginagawa dito? Ano bang mga kailangan dito? Ano bang training meron dito? Ganun. Tapos, nung na-encounter namin na yun, biglang sabi ko, sige nga, try natin. Tapos na tayo dito sa simbahan, tapos na tayo sa government, try naman natin dito sa mga servers, sa mga servers natin sa Baguio, Benguet, ayan. Nung na-try ko na yun, parang sabi namin parang, kahit pala hindi mo kadugo, ganyan. Ang formal na dapat tawagin silang kuya, hindi dapat sir, ma'am, ganyan. Parang kasi pag naka-uniform, ganun, sabihan mo kagad na di ba? High form of human being. Sarot. Hindi totoo, di ba? Diba? Pag naka-uniform sila, tapos parang strict or whatever. Yan. Yun ang naisip ko noon, parang nakakahiyang makipag-communicate sa kanila, nakakatakot. Kasi mostly ang sinasabi nila, corrupt, nakakatakot, ano pa, nang bubugbog, ganyan, nang kukulong, Naku, sinasabi natin. Hindi, ganun yung parang perception ko noon. Pero, yung dire-diretso yung activity, dire-diretso yung, never kaming parang hinayaan nila. Never kaming parang, uwi kami, basta uwi na lang kayo, ganun. Hindi, sila, ang ginagawa nila, house to house Ganon, parang, ang ganda ng service na, may ganito pala. Ang ganda pala ng part ng PNP sa youth, na hindi mo sila tuturingin, alagad lang ng batas. Ituturing mo talaga silang kuya at ate. Ang ganda. Kaya yung sa iba na sinasabi nila na, puro yan, red taggers yung mga yan, yung mga yan. Why not, itry nyo muna, di ba? Itry nyo muna i-encounter sila, harapan. Kaysa yung naririnig nyo lang sa social media, nababasa nyo lang, ganyan, parang, ang hirap Yun yung naging mindset namin para i-continue yung mga service namin. Naiyak na ako siya. Hala, okay lang yan. Huwag ka na mauwi. Yes, sir. Talagang, kung saan mo makakasama yung tao, doon nyo po talaga sila lubusang makikilala, ganun po. Kaya, maganda po na naka-form po kayo ng family sa organization po ninyo. Tama po. Actually, yun yung times na yun, parang, syempre, hindi kami masyadong family-oriented masyado kasi nga iwahiwalay na rin kami, ganyan. So, siyempre, sa kakukuha ng parang kaibigan mo, sa kakukuha ng, parang sinasabi ko, parang, nung times na yun, parang hindi kasi mental health yung issue ko nun. Parang, hindi uso sa akin yung mga ganyan Ang uso lang sa akin, parang problema lang, ganun. Saka pwedeng makipag-usap. Saka pag-jamming para lang makalimutan mo lang yung mga problema. Diba? Iba rin po talaga yung kapag nagkakaroon po tayo ng knowledge sa mga bagay-bagay na akala natin okay lang noon, ganun. Tapos makakasama natin yung mga ibang tao, tapos dun po pala mabubuksan yung isipan natin na kailangan po pala natin ng may kausap, ganyan. Tama. Tapos ang ganda po sa story ninyo na nakita nyo po yung bagay na yun sa kung nasaan pong organization po kayo ngayon. So, malaki yung naging impact ng pag-join mo sa YMF sa buhay mo. Sobra po. Sobrang laki. Kaya ngayon, alam mo yung part na parang kahit pipili ka sa isang situation na anong mas pupuntahan mo. Honestly yan. Hindi ko rin sinasabi kila ate pero malalaman na nila. Ayan. na minsan, kapag may activity ang YMF, mas pinipili ko yun kaysa sa study ko. Yun yung mali ko sa part na yun. Pero at least bumabawi kapag part na ganito, kailangan nating mag-extra effort. Kasi when it comes to organizations, kailangan isipin mo yan, both family mo, isipin mo pagkaaral mo, organization,
paano ibabalance mo lahat. Ngayon, to the point na parang kulang ka na rin sa tulog, ganyan. Kasi syempre, kapag minahal mo relate po dito sa kulang sa tulog. Hindi totoo kasi 'di ba pag passion mo talaga ang pag-volunteer, no? Masaya. You really take time and effort para magawa mo yung mga bagay na siguro nakakapag-satisfy or things that make you happy, ano. Tama. Ayan. So, nakwento mo nga kanina na since bata 2014 ganyan, nag-start ka ng maging volunteer and we're really happy na makita na yung mga efforts ng government agencies like the RMFB ay nakakapagpabago talaga ng buhay ng mga kabataan. Tama po. Ayan. So, Kaya, ayan, nung simula na yon, nung nakaka-close naman na sila, ganyan, parang ang hirap na kasi humiwalay. oo din. Pag Ang hirap na. Lalo na kapag, syempre, police, minsan may didistino sila sa ibang lugar, ganyan. Maisip mo na lang. Tapos ikaw na mismo mag-i-initiate, bisitahin kaya natin. Actually, marami kaming ganyan na youth na nag-extra effort para lang makamusta uli yung mga Kasi ang ganda yung bonding na binuo nila. Hindi siya part na parang masisira lang kapag tapos na yung term mo, matatapos lang yung presidency mo, matatapos lang yung college life mo. Hindi siya ganong part na nangyayari. Ayan. So, sabi namin parang, why not tayo naman? Doon na tayo nag-build up ng mga bagong kabataan na sila naman ngayon ang gabayan natin. Parang magiging lang siya, next generation hanggang sa Kaya doon namin nasasabi na parang kami na yung part, hindi kami yung youth-oriented na. Kumbaga, kami na yung parang magiging youth in service na. Kayo na yung parang leaders na after ng trainings niyo, ganyan, kayo nang susunod na magti-train na naman ng mga bagong mga kabataan. Napaka-noble Yes. Gusto mong jumoin? Gusto niya daw eh. Hindi totoo. Thank you po sa pag-share po ng living testament or living proof na yung mga certain organization can really change someone's life. Diba? Gaya po ng story po ninyo. Ano ba tawag dito? Nakaka-touch ng heart, actually, 'di ba, member din ako ng YMF, pero since medyo tumatanda tayo ng very light. Oo, ayan. So, hands down talaga ako sa mga kasama nating mga volunteers. Ayan. So, with that, ano ba yung mga iba't ibang programs or activities naman ng YMF? Baka pwedeng i-share mo sa atin. Ayan. So, may ginagawa tayong partnership sa mga ibang organizations. Ayan. Youth for Peace. Ayan, kasama natin. And yung mga ibang organizations din. Lalo na ngayon ang ginagawa namin para collaborations naman sa schools. Actually, 2 ways of orientation kami para sumali. Una, yung orientation outside school para sa mga out-of-school youth or mga alumni din ng mga colleges. And the same time, yung school-based chapter. Ayan. So, nakikipag-communicate na po tayo sa mga kanya-kanyang universities para at least matapos naman yung term natin, merong mga susunod na leaders sa atin. Ayan. So, ayun, unang-una sa lahat, ini-invite namin muna sila para tignan muna mismo nila. Hindi yung puro sabi lang tayo sa social media, ganyan. Kaya mas maganda, hinahatak namin sila sa mga activities namin. So, meron din kaming ginagawa activity naman all about din sa peace. Ayan. So, alam niyo naman na medyo maraming magulo ngayon sa social media. Ayan. Parang ginagawa namin, nagkakaroon kami ng mga conduct activities wherein, katulad na yung ginawa namin nung last, medyo lang, na kailangan natin, imbis na nandyan tayo sa part na nagra-rally, na daming questions sa social media, why not? Andyan, let's sit down, tawagin natin lahat ng agencies and then let them answer or explain katulad nun na parang kami din, actually parang ako din mismo, kahit organizer ka, natututo ka may ganito pala way para makipag-communicate sa kanila. Kasi at least lahat kami doon, D-Day, alam niya rin ni Kuya, kapatid natin na ganun ang nangyayari. Meron palang proper way. Hindi yung kailangan natin magsisisigaw sa kalsada. Yes. Yun pa yung nagiging interruption ng
Ay, ng totoo traffic. din. Traffic. Diba? Ganyan. Yun ang doon tayo nahihirapan. Kaya yun, ang ganda rin ng part para sa akin na nasolusyonan yung ibang question, hindi man natin na fulfill lahat. At least meron tayo sa mga kanya-kanyang grupo natin, meron tayong na claim na answer para sa Ayun, maganda po yung yung event po na yun na nalinawan yung mga kabataan na hindi nagrarally sa daan, hindi maingay sa social media, pero gumawa po kayo ng proper avenue to voice out yung mga concerns and issues ng kabataan, ganun po, para proper na masagot din ng mga agencies kung saan dapat talaga maibigay yung mga questions po na yun, hindi yung yung pag pinost sa social media, di ba sir, tas matatabunan na ng mga fake news na mga hinaing na hindi naman, baka wala namang proof, walang katunayan, ganun, which is nagiging fake news lang din po. Ayan po. Tama po. And then yung proper way talaga, it only shows na we want peace, na hindi tayo nag-aaway siguro sa social media and of course sa mga kabundukan ganyan. so it's really nice na yung Youth Mobile Force ay talagang gusto na magkaroon ng peace in the proper way. Ayan, kasi mahirap 'di ba na mag-join tayo sa mga ganitong organization pero parang hindi naman nasasagot yung mga katanungan natin. Kasi minsan yung mga kabataan, marami silang katanungan and kung hindi ito nasasagot ng ating mga government agencies ay parang walang mangyayari, no? Parang lagi na lang sinasabi ng ating mga kabataan na walang ginagawa ang government, and it's heartwarming na nag-start nga yung YMF na mag-invite ng agencies, mag-invite ng kabataan para mag-meet sila halfway and masagot itong mga issues, diba? And I believe meron din kayong mga Youth Leadership Summit. Yes. Baka pwedeng i-share mo din yun. Yes, actually meron din kami ginakandak yung unang part namin na sinasabi ng orientation. Meron kaming tinatawag na YDS, Youth Development Session, wherein doon nahuhubog yung sarili nila unang-una sa self. Ayan, kung paano sila mag-encounter ng mga problema. Paano sila mag-encounter ng mga nakikinig sa kanila ng problema sa kanila. Ay, paano ba? Kung paano sila mag-encounter ng mga problemang itinatapon sa kanila, ganyan. And kung paano sila mag-grow doon sa steps na 'yon. At the same time, doon din sila natututo kung saan paano naman makipag-sociable sa kasama naman. So parang step by step, wherein start ka muna sa sarili mo, pangalawa, makipag-sociable ka sa kasama mo, yung pangatlo, then napapasok ang mga seminars and workshop, ayan, na natututunan natin sa mga kanya-kanya speakers and sa mga ates and kuya natin na nagde-dedicate din ng libre sa activity na yon. At the same time, meron din yung part na parang as a group, meron din yung as a whole activity wherein nagkakaroon tayo ng socialization sa lahat para mas magkaroon tayo ng time na ma-meet sila. Usually kasi kinakandak ito is 3 or 5 days. Yan ang YDS. Ayan. Ginagawa natin. Ang kagandahan nito, hindi nanggagaling sa amin mismo yung pondo. Meron at merong mga agencies. Kaya sabi natin magandang nakikipag-partnership ka kasi meron at merong mga agencies na willing naman mag-share ng nila. At lang mga sponsors, stakeholders yan, di ba? Ang daming saan lang nila pinupunta, ganyan, di ba? Ang dami ding nag-share ng mga blessings nila. Kaya doon, naiipon. At the same time, nagkakaroon ng parang, yun yung way ng ate and kuya natin na sila naman nag-guide sa atin na ganito ang gawin. Diba? Yun yung kagandahan. At the same time, hindi lang sila atid kuya kasi pati sila mismo nagiging part nung youth development session na yun. Hindi lang sila yung tagabantay lang, facilitator lang. No. Sila mismo involved din doon. Sila mismo nakikibata din. Kahit ano. Talaga, no? Oo. Feeling kasi nila minsan. Tinignan talaga yun. Feeling ako talaga sila, kasi napaka-playful ng iba sa kanila actually. Chinika sila. Ayun, so, anyway, napakaganda, na malaki pala ang parang naging networks ng ating YMF kasi you're able to get funds sa ating mga partners, sa mga ibang mga stakeholders. And siguro nakikita nila na effective o talagang maganda para sa ating community itong ginagawa ninyo, kaya happy sila to sponsor yung mga activities ninyo?
Yes po. Ayan. So, sa ating ano naman, we get a bit personal, ano. Okay lang. Sige. Ayan. So, ano naman yung reaction ng family members mo nung nalaman nila na nag-join ka dito sa, sa YMF? Ayan, unang-una sa lahat. Kasi, nagtatanong sila, hindi ka naman ganyan dati. Di ba? So may Tahimik ka change lang. talaga. Change person. Oo. Kaya na, bahay ka lang, tamad ka pa magugas. Di ba? Yan ang abang sinasabi Oo, natin. ganun yung perceptions nila, ganyan. Tapos, babangon ka, tanghali na, ganyan. Tapos, gigising kakain ka na lang dati, ganyan. Pero nagtataka na siya, bakit ako ngayon dire-diretso lumalabas, ganyan. Nagtataka na sila, anong nangyari, ganyan. Pinag-explain ko naman na ganitong orientation. Doon nakikita din nila kasi, hindi lang kasi sa Youth Mobile Force din yung meron kasi parang existence na awards, ganyan, na nakikita din naman nila. Actually, yung tatay ko kasi is dating barangay Kagawad sa Irisan. Ngayon, nangyari, parang siya rin mismo na-witness niya na, kaya mo palang gawin yung mga ganyang bagay, sabi ang ganun. O, di ba? Tatay ko mismo. Maganda yan. So, baka next na maging kagawad. Ganun. Ay, Kagawad. pagtanda na siguro. Ayan. Hindi, ayan. So, maganda siguro yung naging feedback kasi yung tatay mo mismo, na-acknowledge Nakita niya niya. yung ganitong change na nangyari sa'yo. And, kumusta naman yung yung mga friends mo, na-invite mo naman sila na mag-join ganyan? Sa school or sa barangay mo? Oo naman po. Actually, hindi lang hindi lang kasi parang ang turing ko kasi sa organizations, hindi lang siya parang organization lang basta-basta, ganyan. Encourage mo rin yung mga taong nag-influence sa'yo at ini-influence mo. Di ba? Na parang kagandahan naman nun is magkakasama na kayo magkakaibigan sa isang organization. Di ba? Parang tatawag na lang kayo, ganito, meron tayong activity na to. Kahit pabiro yung mga gawain nyo, ganyan. At least pag on work, ayan, makikita mo talaga seriousness nila. Makikita mo yung dedication din nila na pag once na mayroong problema, alam mong focus to ganito. Kasi pag may mga kasama tayo na nag-encounter ng mga ganito na, problema naman yan, ganyan, wag na. Wala silang pakialam eh. Pero pag nakikita mo yung mga kasama mo, mga kaibigan mo, ganyan, namumblema, saan na yung mga ganito, kulang yung mga ganyan, parang, okay, maganda to, at least binibigyan nila ang time. Unlike the other na parang, dun pa sila mag-aaway-away, di ba? Wala ka kasi silbi, wala ka ganun, di ba? Pero sa atin is parang, actually, dyan sa part na yan is, dun din tayo natututo, di ba? Doon rin tayo parang everyday natututo sa kanila, natututo sila sa atin kasi hindi lang lahat sa atin manggagaling dapat. So nakikita din natin sa nature, ganyan, 'di ba? Accept and accept, ganun. Wow, napaka-inspirational ni Neo. Naging seryoso na nga tayo ng Pero that's a good thing, kasi parang you're speaking from the heart. Yes. Yun yung pinakamaganda sa kanila, sir, no? Yung talagang passion nila, talagang nasa puso nila yung volunteerism, ganun. Yes. Yung kahit hindi sila sinasahudan, 'di ba? Ganun. Yung walang kapalit, kawang gawa, ganun. Pero parang tuwang-tuwa si sir na nagkukwento ng mga experiences niya dyan sa organization nila. Parang walang katumbas talaga na pera. Ayun, sir. Pati din yata, naiyak ka na ba, te? Nakakaiyak to. Po, since, sir, nakapagkwento na kayo all about your organization, your family, yourself, sir, ano naman po yung nai-envision nyo po na mangyayari in the future kapag mas lumawak pa yung mga kabataan na tulad ninyo na nag-volunteer para ang kapayapaan po? Ayan. So, ang nai-envision ko unang-una sa lahat, kung ganyan, naging ganito ang mindset ng mga kabataan, malilesen na siguro yung mga issues and concerns sa social media, ganyan. Iwas na rin yung mga, nagrarally, ganyan. Kasi, syempre, at that point, dapat alam mo, nagjo-join ka sa isang grupo mo, pero hindi mo alam yung pinaglalaban mo, di ba? Yes. Yun yung mahirap, di ba? Mas magandang ganun, yung kung ganun ang mindset mo na you settle, mag-usap kayo ng mahinahon, hindi yung ganyan, nagkakalat pa kayo, nag-aano pa kayo. Totoo. Di ba? Totoo. Sabi, asan yung pinaglalaban nyo ngayon kung kayo mismo yung, di ba? Why not you try, and then, ayan, i-continue, sigurado. Mga kabataan ngayon, lesson na ang problema.
May lesson ng mental health. Di ba? Kasi, tama nga naman yung sinabi sa akin ni Kuya Dwight, na wag mo munang problemahin kasi naman ang problema ng bansa habang nag-aaral ka pa. Problemahin mo muna yung pag-aaral mo. Yes. Di ba? Kasi kung hindi, yung pag-aaral mo pa lang hindi mo pa tapos, wala ka pang mapatunayan, bakit ka pa makikialam sa problema ng bansa? Di ba? Doon pa lang sa sarili mo, di mo na kaya eh. Ganon. Parang, yun doon mo makikita kasi na, doon mo makikita yung grow up mo. Kaysa yung nagdadadada ka pa lang dyan, hindi mo naman alam yung issue. Madalas ngayon sa social media, yung mga cut videos, yun lang napapakinggan mo eh. Di ba? Why not try to hear from the start into the end? Doon mo makikita, doon mo malalaman. Lalo-lalo na ngayon, ang daming arestado, daming mga go na yan, yung mga ganon. Pati simbahan na ngayon, na ngayon, di ba? Ang hirap na makicommunicate ngayon sa social media kasi pare-parehas na lang nakikita mo eh. Ngayon, pati may mga vlogging pa ngayon, medyo naaabuso na rin minsan. Totoo. Di ba? Unlike dati na parang yung mga tao ngayon nahihiya pa dati eh. Ngayon, grabe na. Grabe na influence ng social media. Mahirap na mag-disclose ng tao. Kung kunyari, ikaw, nakatayo ko lang dyan, ang dami nang sasabihin sa'yo ng tao. Di ba? Parang ganon. Yung sa nai-envision sana namin, kung why not tanggalin nyo muna yung social media. Dito muna kayo sa kabataan. Balik natin yung dati. Di ba? Mas masaya kung nakikipagkapi ka kaharap yung mga taong kasama mo, mga kaibigan mo, di ba? Yes. Kaysa naman yung nagkakapi kayo, online lang, di ba? Tapos popost mo pa sa IG, sa online kapi. Hindi totoo kasi 'di ba we don't want to be overrun by technology. Kasi yung technology or yung social media na isa lang siyang tool na gagamitin sana natin to improve ourselves, to develop ourselves. And maganda na isa sa mga siguro movement na ginagawa ng YMF is para ma-educate talaga yung mga kabataan how to properly communicate sa ating mga government agencies. True. Ayan. So, baka may question ka to. Wala naman ako. Wala, are you sure? Tsaka na. Mamaya, ganyan. Mamaya. After approve. Ayan. Hindi kasi totoo, medyo mahirap ngayon na ang daming mga issues na nakikita ang mga kabataan sa social media and everybody is thinking na they are right, pero hindi mo na sila nag-step back para tingnan kung ano ba talaga yung nangyayari. And we're glad na nandito yung YMF with the PNP, RMFB para i-guide talaga itong mga kabataan through sa mga iba't iba ninyong activities. Yes. Ayan. Bakit parang natin nagiging na ba tayo emotion formalized na? Naging formal. Hindi, kasi maganda din na yung pag-uusap na ganito kasi talagang na-educate yung iba nating mga kasamahan na kabataan. So, alam niyo po, sir, parang ang na-take ko po with this podcast, yung hangarin po nila na sinisigaw nila ay kapayapaan. Tapos, ginagawa din po nila sa way na pangkapayapaan. Hindi yung sinisigaw nila kapayapaan pero magulo yung paraan. Parang, exactly. That's diba? very Pero right. I'm glad po na marinig sa mga stories ninyo na yung kapayapaan po na gusto niyo, talagang kapayapaan naman talaga. Yes. Ayan. So, very tahimik. Hindi naman tahimik. Tahimik na gumalaw. Hindi kasi, di ba, pag nag-rally ka sa kalsada, hindi naman mapayapa, di ba? Noise pollution, ganyan. Tapos nagkakos pa kayo ng traffic. Tapos after ng rally, marami pang basura. Di ba? Hindi naman sila naglinis. Lang puntahan ko, maglilinis. Wow, di ba? Kaya naman sa kanila. Nahiya. Kaya sama na kayo sa YMF. Oo, ayan. So sa mga siguro sa ating mga viewers na na-inspire o gustong magkaroon ng change or pagbabago sa ating mga kabataan, may requirements kung paano join sa YMF kung gusto lang join? Ayan. Unang-una, ang requirements natin sarili. Siyempre. Oo. Hindi naman kailangan na mag-pass ka pa ng ganito. Ganyan. Pangalawa, dapat open-minded ka. Business. Open-minded ka sa mga nangyayari kasi hindi lahat ng bagay masaya. So, may encounter natin sa kahit hindi naman sa organization ng YMF lang. Sa lahat ng organization to na hindi natin maiwasan na mayroong mga sakitan,
heartbroken, lalo na ganyan. Yung, Broken. Bakit heartbreak na ano ka Hindi ba naman. na Wala nagka... ko alam. wala na. Di, madalas kasi lalo na ano na ngayon, pupunta ka na sa isang organization kasi may maganda doon, may gwapo doon. Baka mahatak po ulit sa pagkain. Doon matak sa Diba? pagkain. Doon ko, kaka-realize ko nga lang, ba't ako pagkain sila, ano? Charot. Di ganun. Di ba? Kasi isipin mo na lang na parang, bakit ka nga ba join sa activity na yan kung ang vision mo lang makahanap ng partner mo? Di ba? Bakit ka pupunta sa organization na yan kung gusto mo lang maging popular? Bakit ka pupunta sa organization na yan kung gusto mo lang ng makakapitan mo lang sila? Ganun. Pag may problema ka lang. Tapos sila hindi mo papakinggan. Di ba? Alam mo yung mga ganun, madalas yung ganun na may problema ako sa ganito, dapat ako lang pakinggan nyo. Pag sila nagkukwento, change topic na. Ganun. Parang ganun. Not mas maganda yung pupunta ka sa isang organization, kilalanin mo, at the same time, kaibigan mo. Di ba? Mahalin mo, pero in the way na mahal mo dapat lahat. Yes. Hindi yung isang tao lang. Dapat mahal daw lahat, sir. Okay, sige, mahal ko sa lahat. May lang kayo. Mapagmahal pala kayo, sir. Mapagmahal talaga sa kalikasan, sa kapwa-tao, Talaga naman. sa Ayan. mga PNP, ganyan. Dapat Ba't yan. ganun? May issue kayo Ay, ganun. Ayan. So, may age limit ba pag nag-join sa YMF? Kailangan mga 15 to 29, ganyan? Kasi ang usually na talagang youth age natin is 15 to 30, di ba? Dito sa YMF naman kasi, meron tayong mga lower, pero syempre stricto pa rin na kailangan may parent consent pa rin, ganyan. Kasi hindi naman pwedeng na yun ang magiging rason mo. Magiging rason mo para lumabas, para makatakas sa hugasin sa bahay. Ako sinasabi ko sa inyo, wag kayo Di ba? Hindi naman yung pwedeng ganun. Kailangan may consent pa rin ng parents na pinapayagan o hindi, ganyan. Sa mga college naman, ayan, usually college kasi ang inano natin ngayon. Binibuild up natin kasi sila na yung near leaders soon di ba? Hindi natin alam, one time maging politika yung mga kasama natin, sila yung tutulong sa atin. Mag-lift up ng mga gantong issues. Di ba? Yung maganda na parang may binibuild up ka na ano. Kung hindi naman ganun, may magpapagawa ng bahay, at least may kakilala kang engineer na ganito, ganyan. Di ba? Maganda yan. Maganda, yung ganun yung mindset mo na Talaga parang, sama nata ako. Kailangan nakabangko tayo ng pang-future. Through the fire. Oo, Diba? okay. yung magandang may nabibuild up ko, yung bata pa lang kayo, may nabibuild up na kayo ng ganito na in the near future, may trabaho na kayong lahat. At least, ikaw na-share mo yung talent mo sa kanila, sila na-share nila yung talent mo sa'yo. In a good way lang. Mamaya, meron yung may nakulong na, patulog nga to, nakulong ako ganun. Ay, hindi naman Mahirap yung ganun. Wag naman yung Ito ganun. naman Kung mag-join ka ng YMF, hindi ka makukulong. Ganun. At least, guided tayo Guided tayo ng mga kasama natin. Mapahiwalay man tayo, at least nandyan pa rin siya. Willing to welcome. Ayan. Busy man tayo sa work, busy man tayo sa nandyan at nandyan pa rin. Ayan. Yung kagandahan, kaya nga, ang tinatawag namin sa stakeholders ngayon is parang fruitful life ng organization. Kasi, hindi lang kami nabibuild na kami-kami lang. Meron talagang, sila din, naranasan na nila yung ganito. Kaya, kinukontinue nila. Di ba? Yung sinasabi nating adult youth na nagko-continue ng service nila through helping these organizations. Di ba? Kahit na may trabaho, may anak na sila, matanda na sila, ganyan. Wala na sila sa age ng youth. Or, di ba? At least nandyan pa rin nakakatulong sila kasama nila, ganyan. Nakakabanding mo pa nga madalas, ganyan. Di ba? Yun yung kagandahan na may connection ka sa, parang network, ganyan, sa bawat isa. Mahirap yung nag-iisa ka lang kasi Ay, oo. Diyan mo masasabi may mental health talaga. Di ba? Kapag nag-iisa ka lang, or ibilang lang yung kaibigan mo, diyan mo masasabi kasi kung mas marami kang kaibigan, ano pa ba problemahin mo? Di ba? Uy, hindi.
Na-speechless na. Hindi alam. Pinag-isipan ko tuloy kung marami ba akong kaibigan. Bilangin mo na. Kaya kayo, bilangin niyo may mga kaibigan. Hindi siguro maganda pag nag-join ka ng organizations kasi para madadagdagan yung friends mo, families, and Sasabihan na. oo, and sila minsan, most of the time siguro sila din ang tutulong sa'yo kung nagkakaroon ka man ng mga problems, ganyan. And you can find people kung saan pwede mong i-share mga pinagdadaanan mo sa buhay, ganyan. Meron nga kami na-encounter na actually ito ginagawa pa namin sa YFP pa ako nun, na meron kaming kasama, dalawa kaming kasamang youth, problemado sa financial nila, sa school, ganyan. Yes. Kami mismo, mga kasama namin, sila na tulong, nag-ipon-ipon kami, pamigay sa kanila para makatulong. Actually, yun dapat yung maging sustainable namin na parang bonding. Kasi sa amin para nakikita mo ng problemado yung bata Hindi mo naman i-set aside lang, ganyan. Yes. Nag-usap-usap kami, ipon tayo kahit 20 pesos, malaking yan. Pag naipon yan, malaki yan. Ganyan. At the same time, meron din yung isa na kasunod namin, yung kapatid naman namin na sa YFP nun. Ganun din. Doon namin nalaman yung story nila. Ganun nga. Parang ang ganda ng part na malalaman mo yung story nila na ako, problemado na ako sa gantong situation, pero mas may problemado pa pala sa akin na, di ba? Sa atin kasi yung mindset natin, pag may problema tayo na parang, hindi mo kasi alam yung nangyayari. Hindi mo kasi alam, wala ka sa situation ko Well, at pakinggan mo rin yung problema ng doon mo marirealize na, yung problema mo na yan, mani lang pala yan. Di ba? Unlike dun sa, kaya dun kami nag-introduce sa mga kasama namin, kailangan nito ni Nicole ng, kasi hindi pala siya kumakain, kasama namin na ganito. And then, parang ang ganda lang sa part na parang kasama mo mismo, tinutulungan mo din. At the same time, doon namin nakita yung dedication niya rin na tumulong sa amin kahit physical. Ganyan. Yun ang kagandahan din na tinulungan mo, tinulungan ka rin. Di ba? Wow. Napaka-comprehensive naman ng programs ng ng YMF kasi hindi nyo lang sila natutulungan emotionally, natutulungan nyo din financially. Minsan. Minsan, hindi. Pag lang. Join mo ako, sir. Oo, tapos parang kailangan ko ng dito, tapos, ganyan. Magsabi ako ng hinaing ko. Pero, totoo, sir. Ang ganda po nung nakakapagsabi ka ng problem mo, tapos naririnig mo din yung problem ng ibang tao na, ay, may problem pala siyang ganito, baka mas mabigat yung problem ng tao na yun. Parang malilift up din niya yung feelings mo, ganun, sir. And diba? Kayo na din lang nagtutulungan doon sa sa organization ninyo. You help each other and you uplift each other, and isa yan sa napakagandang trademark siguro ng YMF. So palakpakan naman natin ang tayo being family. Yes. Kasi hindi naman kailangan na magkaroon kayo ng activity para lang magkita-kita kayo. Yes, okay. Pwede na tawagin mo siya, kape tayo, usap tayo, kamusta ka? Ganun. Kasi doon mo mas ma-feel din na yung openness nyo sa isa't isa. Yes. Di ba? Hayaan nyo na yung issues outside. Isipin nyo lang, kwentuhan nyo kayo. Oo. Wag lang more on Kasi you don't have to think of the biggest naman, 'di ba? Of the biggest problem in the world. You start with each other, you start with yourself, you develop ang sarili mo, and then you help each other. Hindi mo naman kailangang problemahin yung mga economy, ganyan. Kasi bata pa tayo, 'di ba? Marami pa tayong pagdadaanan, and with YMF siguro napakalaking tulong nito sa ating mga kabataan. Kaya since isa ka sa mga naging members ng YMF and nagkaroon nga ng malaking impact yung pagsali mo sa YMF, ano ang message mo sa ating mga taga-RMFB na talagang nagpupush para maging active kayo? Baka magsiiyakan. Ng tissue. Ayan, unang-una sa lahat, mga ate at kuya, maraming salamat. Kahit na pressure kayo sa pinapagawa ng nasa tahas. Ayan. Maraming salamat kasi full force ang effort. Ganyan. Ang ina-expect ko lang talaga is parang, mag-i-inform lang din kami, ganyan. Pero, alam mo yung, sila mismo naging courage na, sige, support natin tong batang to, ganyan. Mas doon mo na-appreciate yung may time sila para sa'yo. Ayan. Ang sarap makita ng ganon na part, na akala mo busy sila, pero, kaya pa nilang
bigay ng effort. Kahit sobrang stress na, tagbagyo ngayon, ganyan. Pero ang galing lang na kasama mo pa rin sila, ganyan. Kahit sa labas, kahit wala silang uniform, ganyan, ang ganda pa rin. Kasi nakikita mo yung nila na willingness na makipag-usap. Hindi yung sila lang kapag trabaho lang. Hindi eh. Sila yung talagang kaibigan mo, kapatid mo, kuya mo talaga eh. Ate mo talaga eh. Di ba yun yung kagandahan na nakikita natin yung effort nila para sa atin. At dun din tayo parang nagkakaroon ng parang dedication. Mag-effort din tayo para sa kanila kasi eto, ginagawa nila para sa atin. Why not? Ano naman yung gagawin natin para sa sarili natin at para sa kanila? Ayan. Yun yung kagandahan na gusto kong maisabi sa kanila. Ay, wow. So, kunyari na lang, hindi sila nakikinig ganyan. Nakikinig kayo. Dapat i-share nila ito. Po. Hindi kasi, di ba, since, nagkaroon na nga kasi ng parang dynamics na noon yung akala nila sa mga pulis nga is ang daming mga mga misconceptions sa mga pulis and maganda na natatouch talaga nila yung lives ng ating mga kabataan kasi nagkakaroon ng change na pag pumupunta yung mga pulis sa grassroots level ay mas na-educate nila yung mga kabataan and mas na-prevent yung mga mas malalaki pang issues like pag-join nila sa sa mga outside forces, sa mga namumundok, ganyan. Ayan, so, with that, ano naman ang message mo sa ating mga fellow kabataan para makatulong din sila sa ating government and sa ating mga authorities? Unang-una sa lahat, message ko is, focus muna tayo sa schooling natin. Ayan. Sabi nga, hayaan muna natin yung problema ng bayan. Hayaan muna natin yung issues sa social media. Huwag muna natin makialam kasi hindi naman nakakatulong sa atin eh. Sa sarili natin mismo. 'Di ba? Ba't ka makikialam sa bagay na yan kung hindi naman siya worth it makatulong sa'yo? Kung hindi naman yan tumutulong sa'yo, 'di ba? Bakit mo paproblemahin yan? 'Di ba? Ang problemahin muna natin yung sarili natin. Problemahin muna natin yung mga bagay na wala sa atin na kailangan natin. Ganyan. Una-una, bigay tayo ng time sa family natin. Hindi lang sa family natin, kailangan din natin kasi madalas ngayon TikTok mo ngayon medyo hindi natin masasabi malalaswa na yung mga nandoon, di ba? Kasi parang ganun, nawawala na yung pag sinabi mo, sinita mo sila, ganito, freedom daw. My gosh. May limit diba? Ba sa freedom? Ganun eh. Di ba? Why not sorry pero meron madalas mga nagsisimba ngayon is parang pakita lang kasi may kasama na boyfriend nila, kasama na girlfriend nila, ganun. Why not dedicate time, have time to pray, ganyan, have time to say your words, ganyan. Kasi madalas kahit nga bata ngayon, tindi na ang mura ngayon eh. Mura ng mura, ewan ko ba, ang sarap. Yes. Ganun, di ba? Ganun, parang ilayon muna natin, mostly mga kabataan na bata pa lang talaga, ganyan. Huwag nating i-spoil. Yun yung mga, sa parents, yun yung magiging vision natin na hindi nila kailangang maranasan yung mga naranasan natin, mga nanay at tatay natin, ganyan. Pero, have time to din naman, parang mag-lesson din sa mga kabataan, sa mga anak natin na huwag masyado sa social media, di ba? Kasi nakakain na eh. 'Di ba? Darating yung araw talaga na hindi na baril ang haharap sa atin. Cellphone na. 'Di ba? Ang magkukulong sa atin cellphone na. Hindi ang cellphone, basta social media ganyan. Magpapahiya sa atin, social media na lahat. Diyan na naman nalabas ang freedom of freedom. 'Di ba? Ganyan. Darating yung mga ganyang time. Kung ganyan ang lagi natin pinapakita, pinapanood, 'di ba? Ang hirap ngayon kasi parang kung ano lang nakita mo sa social media, yun na yung tama eh. Di ba? Lumabas ka sa comfort zone mo. Lumabas ka sa mo. Kaya sinasabi mong meron kang mental health issues kasi hindi mo tinitingnan yung sarili mo eh. Ang tinitingnan mo yung problema lang eh. Di ba? Ganon. Why not try to convince yourself outside? Tingnan mo sa paligid. Kahit huminga ka lang. Makikita mo yung realidad. Maingay ang jeep, maingay ang
Mga motor, maingay ang mga tao, naglalakad, ganyan. Doon mo makikita anong connection yan sa social media. Di ba? Yes. Makikita mo lang, huminga ka lang. Makikita mo yung reasons kung bakit. Di ba? Diyan ka ngayon maghanap ng taong kailangan mong kausapin. Di ba? Hindi na nga, sa social media ba, kailangan updated ka para maging sikat ka. Di ba? Hindi naman ganun eh. Mas magandang updated ka outside sa nakikita mo. Kasi edited eh. Mostly edited na lang yung mga mangyayari eh. Di ba? Oo, tama na meron tayong parang hybrid na situations, ganyan. Pero mas maganda pa rin yung ikaw mismo na witness mo. Katulad na lang, perceptions ng mga kabataan sa pulis. Di ba? Oh, bata pa lang tayo, sasabihin na ng mga, pag hindi ka sumunod, hindi ka, kukunin ko ng pulis, kukunin ka, huliin ka ng pulis, Panakot diba? ng mga nanay talaga yung mga pulis noon. Di ba? Ngayon, syempre naging na nila yan, mindset na nila yan, nakakatakot hanggang sa paglain na eh. Dadaan ka lang dyan. Siyempre, isipin ngayon ng mga ate at kuya natin na kapulisan, ano meron? Bakit ganito? Ganyan yung isip nila. Ba't kaya natatakot? Ganyan. And then, nagkakaroon ngayon ng issues na, eto, lumalabas na itong ganito. Yung mga kapatid natin na medyo na nawawala sa landas, gumagawa sila ngayon ng issue na hindi mismo nila naranasan pero ang lakas nila magdadada sa social media. Di ba? Itry mo munang ramdamin. Hindi yung ganyan na salita tayo ng salita sa social media, lalo na bata pa lang tayo. Ganyan. Hindi naman natin sinasabi na porke bata tayo, wala tayong potential, wala tayong freedom na magsalita. Hindi naman ganoon. Ang sinasabi natin is yung part na parang isipin mo muna yung sinasabi mo kung tama ba. Kung na-try mo ba, naranasan mo ba, 'di ba? Hindi yung narinig ka lang sa channeling ba, 'di ba? Na narinig mo sa kabila. I-whisper mo sa kabila, yung sa kabila iba na naman sasabihin hanggang sa nag-rotate na lang yung issue na in the end, ikaw yung magkakaroon ng issue. Di ba? Tapos ang sisihin mo yung mga in-issue mo. Di ba? Yun yung mahirap. Yun lamang po. Ayan, so napaka-inspirational naman ng message ni Kuya ni Unique sa ating mga kabataan. Kaya naman, we hope na maraming natutunan ng ating mga viewers, lalong-lalo na ang mga kabataan sa na-share ni Kuya ni Unique sa activities ng Youth Mobile Force, and we hope na may mga mag-join na kabataan sa ating organization. So, if they are interested, baka may Facebook account ba kayo na pwede nilang i-contact, i-message para makapag-join sila. Ayan. Actually, meron po kaming Facebook account, which is Youth Mobile Force Baguio Benguet. Kung hindi man kayo taga Baguio or taga Benguet, meron din tayo makanya-kanyang pages sa buong Cordillera. Ayan. I-search nyo lamang po yung YMF and then yung lugar mismo. Katulad sa YMF Ifugao, YMF Mountain Province, ayan. I-search nyo lamang po, meron pong sasagot sa inyo. Ayan. And we're trying na rin din sa makipag-collaborate na uli sa buong Cordillera para at least kung ano yung channel natin dito, pwede nating mai-connect, di ba? Na kung may mga join sa mga taga dito na taga Mountain Province, tayo mismo magkikipag-connect din sa Mountain Province para mas madali na lang nila ma-reach out. Ayan po. Ayan, so napakaganda na meron din pala tayong mga YMF provincial chapters na pwedeng mag-join ng ating mga viewers o yung mga na-inspire na maging volunteers sa YMF. Ayan. So kita-kita naman natin ang pagiging active ni Kuya ni Unique. Kaya we hope na marami talaga tayong natutunan and isang napakaganda pag-uusap ang nagawa natin ngayong gabi. Kaya mula ipasalamatan natin si Kuya ni Unique. Siya po ang president ng Youth Mobile Force Baguio Benguet Chapter. And para sa mas marami pang pag-uusap or marami pa kayong matutunan ng mga impormasyon, wag niyong kakalimutan na i-follow and like ang Facebook page ng Philippine Information Agency. That's PIA-Cordillera. Available din po kami sa YouTube, sa TikTok, meron din kami sa X, and sa Spotify. Kaya para wait lang, sorry. Excuse me po. Ayan, medyo sinisipon tayo ngayon pero laban lang sa buhay.
Ayan, so wag nyo kakalimutan na i-follow and like kami para marami pa kayong makukuha mga impormasyon na maaring magamit natin sa ating buhay. O, diba? Kaya maraming salamat and bye-bye po sa inyong lahat. Good night. Good night.